Ang ating teksto sa pagbubulay nito ngayong Christmas ay nasa Isaiah 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong kaloob sa sanglibutan, sa iyong kaloob para sa amin, ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Salamat po sapagkat sa pamamagitan niya, kami ay may kapayapaan sa aming puso, sa aming sangbahayan, sa aming bansa, at sa buong sanglibutan. Ang Isaiah ay isinulat ni Propeta Isaiah ng mga sandali na ang Assyrian ay nasa kanilang hangganan. Nagpipintong sasalakayin sila. Kaya itong ating teksto ay isang mensahe para sa Israel na ang Panginoon ay magpapadala ng kanyang bugtong na anak. At ito ang magdadala ng kapayapaan. Hindi kapayapaan gaya na ibinibigay ng sanlibutan, kundi kapayapaang mula sa Diyos. Kaya ang batang isisilang sa Kapaskuhan, ang isa sa pangalang itatawag sa kanya ay Pangulo ng Kapayapaan. Ito ang kapayapaang kailangan ng sanglibutan. Kailangan ng individual, ng isang sambahayan. Ang sanglibutan mula't mula pa ay naghahanap ng kapayapaan. Sa katunayan, ang United Nations ay binuo upang panatilihin ang kapayapaan sa sanglibutan. Na ang hindi pagkakaunawa ng mga bansa ay dapat daanin sa usapang mahusay, hindi sa digmaan. Yan po ang misyon ng United Nations. Pero sa kabila nito, hindi mapigilan ng United Nations ang karahasan ng tao. Kaya sa kabila ng pagtatag nito upang pag-usapan ang di pagkakaunawaan, nabuo pa rin ang First World War. Ang Second World War ay ganun din. At sa katunayan, sa ngayon ay nagbabanta ng ikatlong digmaan, Third World War, na posibleng sabi ng mga political analyst ay magiging huling digmaan. Tinatawag na ito na Mother of all wars, ang Third World War. Kaya ang mensahe ni Propeta Isaiah ay nasa ating teksto. Ang sabi, sapagkat sa atin ay ipanganganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. Walang kapayapaan liban kay Kristo. At anumang kapayapaan ay hindi mabubuo sa pamagitan ng pagkakaisa sa pangangalakal, pagkakaisa ng mga sundalo. Ang tunay na kapayapaan ay
matatanggap lamang sa pamagitan ng Diyos. At ang Kristo sa Pasko, ang isa sa pangalang itatawag sa Kanya ay Pangulo ng Kapayapaan. Kaya sa Paskong ito, ang matagal ng hangad ng sanglibutan at ng individual na tao ay masusumpungan lamang kung ang Kristong ipinanganak ay panganak sa puso ng bawat mananampalataya at doon payagang maghari ang Panginoon. Sa ganun lamang magiging Kanya ang kapayapaan. Kaya ang ating teksto ng panahong yun ay tugon sa immediate na banta ng kapayapaan. At sa pamagitan ito ng bata ng Kapaskuhan, ang kanyang tatawagin ay Pangulo ng Kapayapaan. Kaya ang kapayapaan ay darating lamang sa sanglibutan, hindi dahil sa sistema, hindi dahil sa gobyerno, o anumang bagay, kundi sa pamagitan lamang ng sanggol na ipinanganak noong Kapaskuhan, ang Panginoong Hesukristo. Ang buod o ang puso ng Pasko ay si Kristo. Kaya nga tinawag itong Christmas. Noong bagong buuhin ang salitang yan, ang kaisipan ay na ang araw na ito ay espesyal na misa, umas para kay Kristo. Kaya tinawag na Christmas. Ito ay isang misa para kay Kristo. At sa dati nating pananampalataya, ang misang ito ay gaya ng maraming panalangin sa Romano Katoliko, ito ay nobena. 9 na gabi. Kaya sa original, 9 na gabi ang simbang gabi. Sapagkat ito'y isang nobena, isang tanging misa para kay Kristo. Kaya tinawag itong Christmas. Sa makatwid ang buod ng Pasko ay ang Kristo na isinilang ng Kapaskuhan. Bagamat ngayon ang ating nasa isip sa Pasko ay pagtanggap at pagbigay ng regalo ng mga Christmas card, mga party para sa Christmas. Halos ang Kristo na siyang dahilan ng Christmas. Kaya kung minsan ay tinatawag ito na Xmas. Sapagkat sa math, ang X ay nagre-represent ng unknown figure. Kaya ito ay parang nangyayari ngayon na ang Kristo ay X, unknown figure. Ang mahalaga ngayon ay ang pagbibigayan at pagtanggap ng pamasko. Sa makatwid, ang pinakasentro ay ang tao. Hindi kay Kristo, napunta sa tao. Sapagkat ang Christmas ngayon ay ang pagbibigay, pagtanggap, pagbabatian ng Christmas o Merry Christmas. Subalit sa tunay na mananampalataya ay nananatili na pag walang Kristo, walang Mass, walang Christmas. Kaya sa ating mga mananampalataya, ang Kristo ay buod ng Pasko. Ito ang Christ is the heart of Christmas. Without Christ, there is no Christmas. At inyong mapapansin na ang teksto natin
sa Isaiah 9:6 ay ang pagdating ng bata at pagdating ng gobyerno, pamamahala sa pamamagitan ng bata. Dito lamang posible ang kapayapaan. Sa ngayon, halos bawat 30 years ay may gera. At sana ay huwag dumating ang Third World War. Sapagkat ang mga sangkap pandigma sa digmaang ito ay walang panalo. Kapag nagpakawala ng nuclear bomb, halos walang matitira sa atin. Kaya, hindi ito kapayapaan, kundi kasiraan. Bagamat ang Biblia ay mayroong ipinapangako na matutupad ang pangarap ng sanglibutan na magkakaroon ng kapayapaan. Ito po ay ang doktrina ng kung tawagin ay millennium. Ang 1,000 paghahari ni Kristo. Subalit sa ngayon ay hindi pa. Ang millennium ay isang hinaharap na inaasam-asam ng tao. Sapagkat sa panahong ito, inilalarawan ni Isaiah sa chapter 2, ang panahong ito na ang tao ay hindi na makikipagdigma. Ang mga araro, ang mga barel ay papandayin para sa araro. Ang mga malalaking tangke, malalaking bakal kasi ang nasa tangke. Maraming araro yan. Ang ibig sabihin, magkakaroon ng kapayapaan. Mai-restore ang tinatawag na Edenic splendor ng creation. Pati ang mga hayop ay hindi magiging carnivorous. Mababago ang leon ay hindi na karne ang kakanin. Sabi sa Isaiah chapter 2, ang leon, ang mga carnivorous na mga hayop ay magiging herbivorous. Damo ang kanilang kakanin. Wala nang gera. Ito ay isang, kung tawagin po sa doktrina ay, eschatological truth. Isang futuristic na katotohanan. At tayo ay tumitingin sa araw na si Kristo ang siyang maghahari. Pero yan ay sa darating pa. Pero purihin ang Panginoon, ang ipinanganak na Kristo ay dala ang pangako ng kapayapaan, lalo na sa kapayapaan ng individual, kapayapaan ng sangbahayan. Bagamat mahirap sa kasalukuyan na ang buong bansa ay ang kinin si Kristo na kanilang tagapagligtas, doon lamang magkakaroon ng kapayapaan. Subalit sa isang individual, sa sangbahayan, pwedeng papaghariin natin ang Kristo ng Pasko. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang Pasko ay panahon na pinagkaloob ng Diyos. Una ang pinakadakila sa lahat ang kaligtasan. Sapagkat kapag ang tao ay hindi nakakatanggap ng kaligtasan, walang kapayapaan sa kanya sa buhay na ito at sa buhay na darating. Dahil sa kasalanan ng tao, ang tao ay nakatalaga sa malaking kapahamakan. At sabi po sa Hebreo 9:27,
Nakastakda sa tao ang mamatay ng paminsan at pagkatapos nito ay paghukom. Ang kaluluwa, ang puso na walang Kristo sa kasalukuyan ay hindi makakasumpong ng kapayapaan, sapagkat ang kapayapaan ng tao ay hindi nanggagaling sa labas. Ito ay nanggagaling sa puso at kaluluwa ng tao na pinaghaharian ni Kristo. Subalit ang kanyang malaking problema pa ay sa darating na sanglibutan. Lahat ng tao ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Ang iba ay babalik upang parusahan. Purihin ang Panginoon. May iba na haharap sa Diyos upang pumasok na kasama niya sa buhay na walang hanggan. Kaya ang mga taong ito sa kanilang pagharap sa Diyos, maririnig nila ang masaya na salita ng Panginoon. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaya ang Pasko, mga kapatid, para sa atin, si Kristo ang maghari. At kapag naghahari si Kristo sa ating puso, may kapayapaan tayo sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kaya ating tiyakin na sa pag-alaala natin ng kapanganakan ni Kristo, ay ipanganak muna ang Kristo sa ating mga puso. Sa ganon, gaya ng inaawit natin na pag tayo ay nagbigayan, araw-araw ay Paskong palagi. Pero, hindi yan mangyayari sa pamamagitan ng pagtanggap ng regalo. Mangyayari lamang na Pasko sa ating puso araw-araw. 365 days, araw-araw, kapag ang Kristo ay nasa ating puso. At ito'y mangyayari lamang pag ating ipahayag si Kristo na ating tagapagligtas, ating Savior, Lord and Savior. Mahalaga na ating panatilihing Panginoon ang Panginoon. Ang ibig sabihin, mabubuhay tayong masaya sa pagganap ng kalooban ng Panginoon. Kapag ganon, mayroon tayong katiyakan na ang tagapagligtas ay nasa ating puso, na ang tagapagligtas ay makakasama natin sa buhay na walang hanggan. At doon natin tunay na malalasap ang kagalakan ng pagiging tagasunod ni Kristo. Ang pagtanggap sa Panginoon na ating tagapagligtas ay kasama ang pagtanggap na ating Panginoon, sapagkat ang ligtas ay nabubuhay sa masayang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya ngayong Kapaskuhan, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa buong araw ng isang taon, tayo ay maging masayang tagasunod ng kalooban ng Panginoon. Masayang nagpapasakop sa mga turo at aral sa kanyang iglesia, sapagkat ang iglesia ay alam natin na ito ang katawan ng Panginoon. Ito ang mga nagsurrender sa Panginoon ng kanilang sariling gusto. At masayang nagpapasakop sa gusto o kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya, gawin natin na sa Paskong ito, ang Kristo ng Pasko ay Kristo ng ating mga buhay.
sumusunod sa kanyang kalooban, naglilingkod sa kanya. Kaya sa pasong ito ating pagpasyan sa ating puso. Ang Kristo ng Pasko ay Kristo ng aking buhay. Tagapagligtas at Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, dapat na pagpasyahan natin. Sapagkat ang pagiging Kristiyano ay bunga ng pagpapasya na gawin ang Kristo na tagapagligtas at Panginoon. Sa mga sandaling ito, maaari nating gawin o pasimulan ang Pasko, na Pasko hindi lamang kung Disyembre, kundi sa buong kaarawan ng mga taon, ng mga buwan. Ang ating pagiging alagad o tagasunod ng Panginoon ay tanda na ang Kristo ay naghahari sa ating mga puso. At kung magkaganon, maghahari tayong kasama niya sa 1,000 taon at sa walang hanggan. Sa mga sandaling ito, pwede po nating simulan ito. Sa iyong puso, pagpasyahan mo na si Kristo ay hindi lamang Kristo ng Pasko, Kristo ng ating buhay. Sa mga sandaling ito, gawin po natin na pagpapasya. Tinatanggap kita, Panginoon, na aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kapag gawin mo ito, kapatid, araw-araw ay magiging Pasko para sa iyo. At habang buhay na Pasko para sa iyo. At mabubuhay ka na kasama ng Kristo ng Pasko sa paraiso. Gawin mo ito. At ang Panginoon ay naghihintay sa iyong pasya. Naghihintay na papasukin mo siya. Pabayaang ipanganak ang Kristo sa ating puso. At kung magkaganon, araw-araw ay magiging Pasko sa atin. Tanggapin mo siya ngayon at ikaw ay kanyang pagpapalain sa buong buhay. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang nagpapasya sa kanyang puso na ikaw ay magiging Panginoon, tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang bawat sangbahayan na kinakatawan sa pagbubulay na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.